Philippines a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DBS only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Even if you hate Digong, papa siya, lolo siya, ug naay mga tao nga nagahulat sa iya, and now you're mocking him? And millions of people ang natulungan niya during his presidency, and he's way more better than the person that you idolize like Leni Robredo, Antonio Trillanes, Risa Hontiveros, and other members of the Kakang Pink cult. Hindi mo naisip yan, Vice Ganda? Ano ang meron sa'yo is ang platform. Ang meron sa'yo ang fame. Remove the wig. Remove your wig, remove your makeup, remove your fame. And look at you. Pangit ka. Tsaka ka. Huwag kay tarong iniskwilahan. Tapos you have the audacity to mock a former president. Diba? What if buhato na sa imong inahan? What if gagawin yan sa nanay mo? What if 32 million people will, you know, bash your mother? Unsa kay imong ma-feel? Ano yung ma-feel mo? Insensitive yan siya. Hindi niya hindi niya alam kung ano yung feeling ng mawala ng magulang, i-detain sa The Hague na ano naman for cases that are yet to be proven, parang ganyan. Hindi niya yan ma-feel. Pero ito na lang, hintayin niyo mataychi yung yung nanay niya. 'Di ba iiyak yan? Balikan niyo siya pag mataychi yung nanay niya. Ayoko yung mga attitude na ganyan eh. Imagine ha, minamak na yung matanda, ilang taon na ba si Tatay Digong? 80 years old. Tapos minamak ng putang inang Vice Ganda na yan. So, huwag niyong patulan siya ngayon. Hintayin niyo mataychi yung nanay niya. Doon niyo siya pagtawanan. Para ma-feel niya how it feels like na pinagtatawanan yung mahal mo sa buhay na nawala sa piling mo because of the Trump charges that are being filed against him by the current administration. It's more on mocking Tatay Digong. It's no longer about being him a stand-up comedian, or it's no longer a joke because there's a fine line between mocking and joking kasi. So if tingnan nyo yon, yung entire na yon, it's really mocking an 80-year-old person na naka-detain ngayon sa The Hague. Now, why is it na marami ang nasaktan, marami ang nambabash, and from 20 million, nagiging 19 million na lang yung followers ni Vice Ganda ngayon, nabawasan bigla. This is precisely because yung influence ni Tatay Digong is something that cannot be easily gotten away from the people. Okay? So, ang nangyari, if you trace the history of Tatay Digong, of PRRD, in 2022, the Social Weather Station Survey, they created a parang exit survey of the trust and confidence and the satisfaction rating of Duterte. And the net satisfaction rating niya is positive 81. It means to say na if you compare him to the other or to the former presidents of the country, siya yung may highest parang exit rating from the Filipino people. What it means by that is si Duterte, grabe yung influence niya sa mga tao. Now, just last May 13, 2025 midterm elections, even if nakadetain si Tatay Digong sa The Hague, okay? Siya pa rin ang pinili ng mga taga Davao. And Davaoenos are not dumb, okay? We have the best education here in Davao. Alam namin how to think, we know who to choose, what to choose and who to choose from ng mga leaders. Alam namin because, well-educated kami dito sa Davao eh. But, 600 plus thousand Davaoenos voted for Tatay Digong. Nakadetain pa siya ha, hindi siya nag-campaign. Only Vice Mayor Baste, who is now the acting mayor of Davao, and the hugpong ng taong lungsod, sila yung nangumpanya. But Tatay Digong is wala. Pero siya yung hinanap ng mga tao. Why? Because Tatay Digong saved Davao from the influence of the New People's Army and the criminals. Kung kayo mga hindi taga Davao, kung wala kayong idea kung gaano kagulo ang Davao before, it is Duterte who cleansed everything to give Davaoenos the life they deserve. Kaya, number one, safest city in the Philippines tayo ngayon. Pangalawa na lang, feeling ko Dagupan yung nanguna ngayon.
you know, survey ganyan. Tapos tayo lang yung nakapasok sa parang sa safest cities in the world, parang ganyan, and cleanest as well. So nakikita natin na grabe yung discipline ng mga Davaoenos, and that's because of how PRRD implemented his policies when he was still a mayor of Davao City up until he became the president of the country. That's second. Third is, in 2022, no less than his daughter, Vice President Sara Duterte, Inday Sara Duterte, garnered around 32 plus million votes. And that 32 million plus mandates is the highest vote counts ever recorded in Philippine history. Sa Philippine elections, si VP Inday lang yung may pinakamataas na vote counts so far. 32 plus millions. Anong ibig sabihin yan? Meaning, millions of Filipino people believe in their governance, believe in their leadership, and they believe in their political will. Now, Vice Ganda mocking PRRD, who is currently illegally detained in The Hague, is not only hurting the direct family of PRRD, but he is also hurting the 32 plus million people who are supporting the Dutertes. Yan yung naging problema ngayon. And, ito pa, hindi na kasi yan first time ni Vice. If it's first time, sige, pwede siguro natin siya mapatawad na, okay, tao lang naman yan. Maybe, he is, insensitive enough to understand na at the end of the day, tatay pa rin si PRRD. May mga anak siya na naghihintay sa kanya, and may mga apo siyang, naghihintay din sa kanya na makauwi. Hindi siguro naisip ni Vice Ganda yan. Sige, ipagpalagay natin na first time niya. Pero hindi first time eh. He has been attacking the Duterte family ever since. And ang mas nakaka-offend pa is kung yung 32 million supporters of VP Sara, kung sila yung mag-a-attack. Imagine na, halimbawa lang, kung i-a-attack nila yung nanay ni Vice Ganda, who is turning 80 this October 6, 2025. Ano kaya ang mafe-feel ni Vice Ganda, no? What if gawan natin ng meme? What if gawan natin ng pangit na mga What if i-bash natin yung nanay niya? Ano kaya yung mafe-feel ni Vice Ganda? Pero just like what he did when he cracked joke about rape yung kay Jessica Soho before, ang ginawa niya lang naman is nag-apologize. Ginamit niya yung network niya, yung Showtime, to apologize. Again, if you keep on apologizing and without any parang changes sa mga ginagawa mo, that's hypocrisy, that's plasticity. It doesn't count anymore dahil nga, ganyan na ang record mo eh. Again, there's a fine line between joking and mocking an individual. Yan yung hindi na-realize ni Vice Ganda. Fast forward in 2025, he endorsed Abalos. Diba? Siya pa yung may paganyan-ganyan na standee yung ginamit niya. Si Abalos, hindi nakapasok kahit sa top 12. Ang layo ni Abalos. Meaning to say, yung clout ni Vice Ganda and yung following niya sa social media, hindi nagkakatugma. And meaning to say na yung popularity niya is already waning. Waning ba? Yes. Lumalaho na yung niya, yung popularity niya. Because ang nagbigay lang naman talaga ng platform kay Vice Ganda is ang ABS-CBN. Yan lang yun eh. Actually, judge lang siya first sa It's Showtime. Sino ba siya? Stand-up comedian man lang siya sa mga bars dyan sa Manila. Pero there was one time na he was given a platform na sa Showtime, tapos naging resident judge siya. Doon na siya sumikat, nagkaroon siya ng maraming projects kasi nga nagjo-joke siya. Yung ABS-CBN. Now, dyan natin makikita kung saan nanggaling yung bitterness niya. Because yung ABS-CBN ay na-shutdown during the presidency of Tatay Digong of PRRD. Now, millions of money ang nawala kay Vice Ganda because of the shutdown. A network that becomes my source of income, tapos in just a snap, biglang na shutdown, and up until now, they find it hard to really operate. Tapos ngayon, si Marcoleta na naman ang naging ng Blue Ribbon Committee. So even if may gagawin sila dyan sa House of Representatives, if darating na naman sa Senate, ibablock na naman yan ni Marcoleta, wala silang magagawa. So dyan ang gagaling yung bitterness ni Vice Pangit. Okay? So, intindihin nyo guys, isa pa, I'm not mocking him because wala na siyang tatay. Okay? May respeto ako sa tatay niya. Pero this is how I see the situation kasi.
lumaki siya na walang father figure. So, hindi niya alam how it feels like na may tatay na nakatingin sa'yo, parang ganyan-ganyan. Kaya naging balahura ang baklang yan. Okay? Yung pagiging balahura niya, pagiging ill-bred niya, rabid, and yung pagiging, pagiging baklang kanal niya, nakukuha niya yan because he's surrounded with people who are sharing the same behavior and character with him. Alam mo yon, yung parang walang maka-call out ba? Imagine ha, kasi nga may pera siya. Ito sila, if ever lang talaga in 2028, if VP Sara decides to run for president and she wins, lahat sa kanila babaliktad na naman yan. In 2022, ano ang tawag nila kay Marcos? Marcos magnanakaw, never again. 'Di ba? Marcos mamamatay tao, never again. Yan, ganyan yung ano nila social media blitz. Yan yung parang pinipedal na narrative ng mga kakampings before. Pero right after BBM won as president, halos lahat sa kanila nag-a-attend na sa mga concerts ni BBM. Sila yung nagpe-perform sa mga concerts, sa mga ganyan. So, nakita nyo na, they're not after, yung principles nila are for sale. Okay? Wala talaga silang solid principle just like us ba na kahit anong mangyari, dito lang tayo, ganyan-ganyan. Maghirap man tayo, dito lang tayo. Pero sila, kung saan sila magkakapera, ganyan. Because ganyan naman talaga ang showbiz. Ganyan ang entertainment. So, you have to understand that aspect din, guys. Pero ito lang din masasabi ko, pag member ka kasi ng kakamping or part ka ng kakamping kulto na yan, prinsipyo kasi ang wala sa kanila. Kasi nabibenta. Imagine na, Lenny Robredo endorsing Manny Pacquiao. Kakampings hate Manny Pacquiao before. Because sinabi niya na, masahol pa sa hayop ang mga members ng LGBTQIA+ community. Pero the moment na si Manny Pacquiao ay endorsed by Lenny, ano ang mga arguments ng mga kakamputang yan? Dapat ganyan, we should trust Lenny. Wala namang bahid ng corruption sa Manny Pacquiao. Mga putang ina ninyo. Kakamputa talaga. Kung ano-ano na yung pinagsasabi, wala talaga kayong mga prinsipyo, no? Nakatatawa kayong lahat. So, ayan mga kababayan, no, ang resback ng mga supporter, no, or supporter ni Pangulong Duterte na binastos ni Vice Ganda doon sa kailang concert, mga kababayan. Yung kanyang babastos, no, doon sa kailang concert na Nothing Beats a Jet Ski Holiday. At yun nga, dinala si Tatay Digong, si Pangulong Duterte sa The Hague, sa ICC, mga kababayan, no. At tuwang-tuwa naman yung mga tao doon na sinabi niya yung ganong punchline, mga kababayan, at hindi niya alam na marami ring na-offend at nasasaktan, lalo na dito sa mga supporters po ni dating Pangulong Duterte at maging supporters ni VP Sara, mga kababayan, no? At hindi naman na bago na ito kasi itong si Vice Ganda talaga ay ganito na talaga siya dati. Si Jessica Soho nga yung kanyang tinira dati na ano kaya daw itsura ni Jessica Soho pag ma-rape. Ganun yung binira niya or binato niyang punchline, mga kababayan. At syempre yung hindi kasi nila alam or nararamdaman kung ano yung gaanong epekto nun yung kanyang sinasabi, no? Parang biro lang sa kanila, walang pakialam sila, basta natawa lang yung mga tao, yun na yun. Pero yung subject, mga kabayan, at yung family, no, or mga friends nung sinasabihan niya na ma-rape, kay Chura or dito sa pamilya ni Pangulong Duterte na hanggang ngayon naghihintay at nagdarasal na sana makauwi na po itong si Pangulong Duterte, mga kabayan. So usaping ito ay very sensitive para sa akin, mga kababayan. At bilang comedian, sana iba na lang yung kanyang joke, hindi sa ganitong pamaraan na to the extent na syempre yung family talaga unang-unang ma-offend dyan. Hindi yan masasabi mong biro yan kasi yung tao doon ay matanda na unang-una at may sakit. At yung mga pamilya niya dito nangungulila, no? Nangulila na sana makauwi na po siya dahil nga po dito sa kanilang mga ginawa na illegal na binitbit si Pangulong Duterte doon sa The Hague, Netherlands, mga kababayan. At alam naman natin yung dahilan bakit siya binitbit doon, no? Dahil sa politika, mga kababayan. At sabi nga ni Tio Moreno ay sana mangyari daw sa nanay niya itong ginawa niya, mga kababayan, para maramdaman niya kung gaano kasakit or gaano siya ka-insensitive dito sa kanyang mga jokes na binibitawan na sa tingin niya okay lang, pero sa mga taong involved
or doon sa pamilya ng taong kanyang sinasabihan ay masakit, no? Hindi po biro yun para sa kanila. At sabi nga nila, digital naman na ang karma, no? So hayaan na lang na ang karma yung huhusga sa kanila, mga kababayan. At maraming nagsabi na i-boycott itong mga endorsement, no, ni Vice Ganda, mga kababayan. For example, dito yung McDonald's, kasi siya sa mga endorser dito, yung DG Plus na online gambling, mga kababayan, at iba pa, no, na mga endorsement niya na maraming nagsabing mga DDO supporters na i-boycott nila, mga kababayan. At sabi naman Teo ay hindi po siya susuporta dito sa boycott, no, kung para sa kanya lang, kasi kawawa naman din yung mga mawalan ng trabaho na mga Duterte supporters rin, itong ilang mga nagtrabaho dyan sa, for example, McDonald's, no. At panawagan na lang sana sa McDonald's na i-ano nila itong kanilang pagkuha, no, ng ganitong klaseng endorser na very offensive, no, itong mga, or very insensitive dito sa kanyang mga jokes, mga kababayan. Siyempre public figure siya, sa tingin niya siguro ay mataas na siya at kahit anong sasabihin niya ay hindi masaktan yung mga tao, at wala siyang pakialam kung masaktan man sila, basta siya kumita, no, doon sa kanyang concert, mga kababayan. So sabi nga nila ay whether kung anong klaseng publicity, bad or good, but still publicity. So kailangan pa rin lang mag-ingay para pag-usapan. So gano'n naman daw yan sa showbiz, mga kababayan, no? Kahit kasasira mo or negative or positive man yung atake sa'yo, ay still publicity pa rin yan, at pag-usapan ka pa rin ng mga tao, yun yung mahalaga. Pero dito po, mga kababayan, kasi very kasi itong pinagsasabi niya, kaya maraming na-offend, at lalo na yung pamilya, mga kababayan, na ginawa niyang biro, no, itong pagka bit-bit nila, mga kababayan, dito sa ICC kay Pangulong Duterte. Ayan, so hindi po siya nakakatuwa, no, para sa akin, mga kababayan. So marami naman pong LGBTQ members, mga kababayan, ang nag-unfollow din, no. At hindi lang mga LGBTQ, maraming mga Duterte supporters nag-unfollow, no, dito sa page ni Vice Ganda, mga kababayan. So dating 20 million daw, parang 19 million na lang daw ngayon. At counting pa yan, mga kababayan. Marami pang mag-unfollow sa kanya ng mga diehard supporters ni PRRD. At kahit siguro doon sa mga hindi Duterte supporters na hindi or objective lang, mga kababayan, no, hindi, walang pinapanigan na politika, siguro nila ma-realize nila kung ano yung tama at mali, kung tama ba yung ginawa niyang napaka-insensitive na punchline, no, about dito kay PRRD na nakakulong yung tao doon at merong sakit at ginaganyan niya, kaya yung karma na lang yung babalik sa kanya, mga kabayan. So meron nga siyang fame, no, meron siyang pera, pero pagtanggalin nga daw yung make-up niya, at kung wala siyang pera ay siguro hindi niya gagawin yan, mga kababayan, no. Kasi dyan siya kumikita, no, sa mga ganong banat. Pero inahayaan lang kasi, no, parang hindi naman siguro siya nakasuhan, kaya tuloy-tuloy pa rin siya sa kanyang ginagawang katawa-tawa yung ibang tao para siya ay kumita, mga kababayan, dito sa kanyang concert. At talagang namihasa itong si Vice Ganda, no, kasi noon pa man si Jessica Sohog ginaganyan niya, at yung iba pang tao, kahit yung ibang mga friends niya ay iba talaga yung niya, insulto rin, no, personalan, insultadura talaga tong si Vice Ganda. At akala mo naman ay perfect na tao, no. Kung wala lang tong pera ay iwan ko lang kung saan to pulutin, baka sa basurahan din to, mga kababayan. At yun nga, mga kababayan, no, ano pong opinion dito sa kanyang ginawang katawa-tawa itong si Pangulong Duterte na nasa The Hague, Netherlands ngayon. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.